guys! Welcome to my YouTube channel and welcome to my first ever vlog. Sa video na to, isi-share ko sa inyo yung moment and life experience namin nung umuwi kami ng probinsya, and disclaimer lang guys, hindi kami umuwi ng province para magbakasyon or what, pero isi-share ko sa mga next video kung bakit. So mga oras na to, nasa biyahe na kami. Actually, nasa kalahati na kami ng biyahe on the way to Naiya Terminal 2. So ayan, shoutout pala kay Kuya Manny na naghatid sa amin. Anyways guys, kung makikita nyo, nagvi-video ako dyan, nagpapakit lang. Kasi, ma-share ko lang na nag-affiliate ako sa TikTok. And every time na may mga bago kong item, so yan, nagvi-video talaga ako. And pinopost ko yan sa TikTok and sa Facebook. Ma-share ko din pala guys, na habang ine-edit ko tong video na to, na-realize ko na ang hirap pala, sobrang hirap palang mag-edit. Like, maglalaan ka hindi lang segundo, hindi lang minuto, hindi oras, kundi araw ang aabutin mo bago ka makapag-edit ng vlog or makapag-edit ng video. Sa video pa lang yan ha. And sa pagbo-voice over, hindi rin siya madali. Sabi ko nga sa sarili ko, dahil ito yung gusto ko, so yun, ipupush natin. For the go tayo sa goal. Ganon. So sana supportahan nyo pa ako sa mga next video ko. So ayan, finally nandito na kami sa Naiya and papaba na kami. Actually yung iba kong kapatid nakababa na. And binidyohan ko lang yung iba ko rin kapatid na nasa loob pa, especially si Ate Teta. Kasi sobrang mahihiluhin to, as in kahit bumiyahe lang ng taytay to, sobrang masusuka na, ganun. So ayan, prepare lang kami ng mga gamit bago bumaba. And isa-share ko sa inyo yung mga naging eksena namin dito sa Naiya Terminal 2. Nakalimutan tayo ni Kuya Man. Babalik mo ba kami? Boring kasi Manny, wala kasama ibalik. Kaya lang tutulugan ka din. Ma! Oo, kanina to. Kasya pa pala, lagay mo nga ito. Susuka naman ako. Wala kami na? Wala ba? Ulak-ulak Mga ano? Usuka na, teta. My God, sis! Sis! Yung kasama natin sis. My God, sis! Mas grabe dyan sa anak ko. Hi, Mon! Sis, ano, kaya mo pa? Kaya pa. Baka naman tagay, tsura ko naman eh. Sky, ready mo yung cellphone mo sa ticket mo. Alam mo sis, liho pa tayo. Doon na nga isa. Where's my ano? Nag-i-English ka, te. Uwi ka lang ng probinsya, nag-i-English ka na? Ay, drama yan. Nasa counter na pala kami para i-check yung weight ng luggage namin kasi ang maximum na weight lang dapat is nasa 7 kilos. Then after namin dyan, dadiretso na kami sa check-in luggage. I don't know kung tama ba yung term ko. Basta sa scanner siya. Nung nandito na kami sa loob, naghanap agad kami ng makakainan kasi medyo gutom na kami nung mga oras na yan since ilang oras pa yung babiyahin namin pauwi ng Maloko. So ayan, naghanap din muna kami ng mapipestohan, maupuan kasi medyo marami rin kaming dalang gamit. And napag-isipan namin kung kakain ba kami sa labas or dito na lang sa loob kasi medyo napansin namin na pricey yung pagkain kapag sa loob kayo bumili. Ma-share ko lang din dun sa mga first time if ever, bumili na kayo ng pagkain sa labas or much better na magbaon na lang kayo. Kasi kung bibili pa kayo sa loob, mas mapapamahal kayo and mas dodoble yung gastos ninyo. Pero ako, mas prepared ko na dito na lang ako bumili ng pagkain sa loob and kumain ng lugaw kasi na-realize ko na hindi pa pala ako pwedeng kumain ng matitigas. Kasi nga, kaka-brace ko lang, ma-share ko na lang din sa inyo. Kaya kung mapapansin nyo yung share dito ako parang, alam mo yun, ng arte.
mema. So, ayun, ma-share ko lang din na yung presyo ng lugaw dito is 180. Opo, 180. Tapos yung tubig nasa 40 pesos. Medyo na-shock ako ng very light. Tsaka need ko rin talagang kumain kasi ilang oras pa yung biyahe namin. Tsaka mahirap na rin bumiyahe ng gutom, kaya mas okay na kumain muna. Nga pala guys, pagpasensyahan nyo na yung boses. Kung mapapansin nyo yung boses ko parang malat, na parang hingal, ganun. Kasi madaling araw ngayon. Madaling araw ako nag-edit and madaling araw ako nag-voice over. Kasi mas okay mag-edit and mag-voice over sa madaling araw kasi nga hindi masyadong maingay. And malamig. Kasi mainit na sa tanghali. Share ko lang. So, ayan. Alam niyo ba, nung kumakain kami dito, ang dami naming realization, ang dami naming chika, ang dami naming bonding magkakapatid. Sobrang saya lang din. Sobrang memorable na tong mga moment namin dito. Nasa naiya pa lang kami, ang dami naming eksena. Tsaka sobrang unexpected kasi talaga guys, na uuwi kami ng province ng magkakapatid. Nang sabay-sabay, sobrang unexpected niya. Grabe din yung blessing na binigay sa amin ni Lord. And alam ni Lord kung gaano kami nagpapasalamat sa blessing na binigay sa amin. Alam niyo ba na masaya, na excited kami, pero at the same time malungkot din kasi uuwi nga kami ng province, hindi para magbakasyon, kundi para dalawin si mama. Si mama kasi, yun yung kapatid ni tatay na panganay na namatay siya nung March 4. Kaya mixed emotion talaga yung mga naano namin dito, mga eksena namin dito. So, ayun nga, mga after namin kumain, mga ilang minuto lang, nakasakay na kami ng eroplano and siguro mga 1 hour and 5 minutes based dun sa naka-indicate sa ticket yung oras ng biyahe namin. Sa mga oras na to, pababa na kami. And alam niyo ba, sobrang bilis lang. As in, parang umidlip lang ako ng 30 minutes. Tapos, pagising ko, pababa na pala kami. So finally, pagbaba namin, nakasakay din kami agad ng van kasi narent na namin yung buong van. Diretso na yon from Kalibo to Maloco. So diretso na yon sa bahay nila mama. So mga ilang oras lang, mga 1 hour and 30 minutes lang din siguro. Not sure pero mga ganong oras lang yung biyahe namin. So, nandito na kami sa bahay nila mama. And ipapakita ko sa inyo yung mga picture namin. Wala kasi akong video, picture lang ng unang gabi and unang silip namin kay mama. So, ito yung mga naging eksena lang namin. So, after namin kay mama, kumain na kami and diretso na kami sa kwarto para magpahinga. Kahit walang ligo kasi medyo pagod na. Buti nga mapuno na siya kasi nung nakaraan, di ba wala talaga? Kamusta naman ang asyenda, Luisita mo, Ate Juby? Waiting, waiting. Natapos lang nila lang kumain. Naman ka?
So ayan guys, finally, ito na yung unang araw namin and unang dating namin sa Maloco. And sobrang dami naming eksena dito kaya hindi ko na masyadong papahabain. Nagpaalam muna kami sa kabilang bahay na dito muna kami magsistay sa bahay nila Kuya Noynoy and ni Ate Manilyn. Since wala pa nga kami masyadong pahinga, so napag-decide nga muna namin na makitulog muna dito sa bahay nila Kuya Noynoy and maki-aircon kasi since summer nga, sobrang init. Saka mga naging experience lang naman namin dito kung makikita nyo sa video na yan. Tinur lang kami na Ate Juby. Actually, sa likod bahay lang din nila to. And then, ayan, nagkwentuhan lang kami, nag-share lang kami ng mga moment namin, experience namin while biyahe papuntang Maloco. So, ayan nga guys, hindi ko napapahabain tong video na to. Gusto ko lang munang mag-thank you and sana supportahan niyo pa ako sa mga susunod ko pang vlog, sa susunod ko pang video. Sana hindi niyo ako i-bash and hindi niyo ako i-judge. Abangan niyo rin yung part 2 ng aking probinsya life update. Bye!